naming sambahin at paglingkuran, mala Panginoon. Isang tanging kayamanan sa amin, mala Panginoon. Ang aming paglilingkod na ginagawa sa iyo, mala Panginoon. Isang tanging kagalakan sa amin, mala Panginoon. Maraming salamat po, mala Panginoon. Binibigyan mo kami ng kalayaan. Patuloy ka naming mapapurihan, mala Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At patuloy po namin dinadalangin, mala Panginoon, patawarin mo kami sa aming mapagkukulang, sa aming mapagkakamali. Pagpalain mo yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Ang mga salita mo naming napapakinggan, mala Panginoon, tulungan mo po kami may isa buhay, mala Panginoon, halili sa pamagitan ng mga salita mo, maging karapat dapat kami sa nalalapit na pagbabalik, mala Panginoon. Sumaamin po kayo at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamala, Panginoon na minamahal. Purihin po ang ating pinakamamala, Panginoon. God bless you po. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, 1 John chapter 2 verse 1 and verse 2. Maminamahal ako po yung nagpapaabot muna ng pagbati sa mga minamahal nating mga kapatiran, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved workers, sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa abroad, mga kapatiran natin diyan. Magandang umaga sa inyong lugar o magandang gabi sa inyong lugar. At nagpapaabot din po tayo ng dobleng paggalang sa ating beloved pastor, maminamahal, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ibinibigay natin ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kindly maminamahal, buksan muna natin ating pambungad na talata. 1 John chapter 2, verse 1 and verse 2. Unang 1, Kapitulo 2, versikulo 1 at 2. Umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. 2, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po natin, God's the second law of pardon. God's second law of pardon. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, napaka-seryoso ng Diyos, maminamahal sa kasalanan. Ayaw ng Diyos, maminamahal, na ang mga mananampalataya ay magkasala. Napaka-seryoso niya, maminamahal. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napaka-seryoso ng Diyos sa kasalanan, mga minamahal. Kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Kaya siya nabayubay sa krus, kaya siya napako. Kaya siya naghirap, maminamahal, sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan. Gusto niyang iligtas tayo. Gusto niya, maminamahal, magtamo tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya dito po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, the scriptures reveal different instruction on how to obtain forgiveness. Ang banal na kasulatan, maminamahal, ay mayroong iba't ibang mga itinuturo na paraan para ang tao ay tumanggap ng pagpapatawad. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi pa Kristiyano, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, repent and be baptized
every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal, kung sila po'y mananampalataya sa malaparang Kristo, sila'y tatalikod sa kasalanan at magpapabautismo, matatanggap nila ang kapatawaran ng kasalanan. Amen? At dito po sa pangalawang instruction, how to obtain forgiveness to the erring Christian, guilty of sin, sa mga Kristiyano, maminamahal, na nagkakasala. Sa mga Kristiyano, maminamahal, na pagkatapos tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo ay bumalik sa kasalanan, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, as Christian, seeking to maintain our relationship with God, we should equally concern with the second law, the God second law of pardon. Sa mga Kristiyano, mga minamahal, na nagkukulang, nagkakamali, nagkasala, sabi ng banal na kasulatan, kailangan we should be equally concerned with the second law, the God's second law of pardon. Kapag nahulog sa kasalanan ng isang mananampalataya, maminamahal, kailangan alam mo ang tinatawag, maminamahal, na God, the second law of pardon. Kailangan alam mo, maminamahal, kung paano ka uli mapapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi rito, sa nabasa natin sa talata, mga minamahal, mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito'y isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Napakaseryoso ng Diyos sa kasalanan, mga minamahal. Ang kasalanan ang magpapaiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan po, mga minamahal, ang sisira ng ating magandang relasyon sa Diyos. Napakalaga, mga minamahal ko, na sabi ng Biblia, ingatan natin, mga minamahal, na madungisan ang ating mga pananampalataya sapagkat tayo po'y hinugasan na. Tayo'y binanal na. Tayo'y inaring ganap na sa pamagitan ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ang kalagim-lagim, maminamahal, na magaganap sa isang mananampalataya ay yung siya'y mahulog uli sa kasalanan. Pag nahulog ang Kristiyano sa kasalanan, maminamahal, mawala sa iyo ang langit. Mawala sa iyo, maminamahal, ang iyong magandang relasyon sa Diyos. Mawala sa iyo, mga minamahal, ang kaligtasan. Kaya sinabi dito, mga minamahal, buong pagmamahal. Sinabi ng ating pinakamamahal pa ng mga mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito'y isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ayaw na ayaw ng Diyos, mga minamahal, na babalik tayo sa kasalanan. Amen? Kaya isinusulat ng Diyos, mga minamahal, ipinapaalam sa atin, ipinaririnig sa atin ang kanyang salita para wag tayong magkasala. Nakalulungkot po, mga minamahal, sa maraming simbahan ngayon, mga minamahal. Wala na kayong mapapakinggan, mga minamahal, na mga salita ng Diyos. Wala na kayong mapakinggan, mga minamahal, na about Bible, about repentance, about forgiveness, about hell, about heaven. Subukan nyo magsimba sa kinagis na nating reliyon. Puro politika. Ang nakalagay doon, maminamahal, na mga larawan doon sa loob ng simbahan, yung mga paborito nilang mga politiko. Talagang naliliis ng gusto, maminamahal, ang buong sangkatauhan. At sabi ng banal na kasulatan, the wicked
The wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Kaya nga tayo pupunta sa mga simbahan, kaya nga tayo pupunta sa bahay ng Diyos para maalala natin ang Diyos. Para muli natin, mga minamahal, manariwa sa isip natin ang ating pag-ibig sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos. Pero magsimba ka ngayon, hindi tungkol sa Diyos ang mapapakinggan mo. About politics, about hatred, about revenge. Wala, maminamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, dito po sa ministeryo nito, sa Jesus Miracle Crusade. Mula simula hanggang matapos, wala kayong mapapakinggan at wala po tayong gagawin, kundi ang mga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mga mumunti kong mga anak, kaya ko sinasabi sa inyo ito. Kaya ko isinusulat sa inyo ito para ingatan tayong magkasala. Kasi mga minamahal, pag nagkasala ka kahit hindi mo alam na yun ay kasalanan, ignorance in the law excuses no one. Kahit sabi mo, hindi ko naman alam, bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko naman alam na bawal pala mag-asawa sa same-sex marriage, tumibok ang puso ko, anong kasalanan ko dyan? Pag nakakita ka lalaki mong tao, pag nakakita ka ng gwapo, tumitibok ang puso mo. Iisipin mo, hindi kasalanan yun. Kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, ignorance in the law, sabi ng Leviticus 5:17. Ignorance in the law excuses no one. Kaya napakalaki ng bentahe, mga minamahal, na napapakinggan natin ang salita ng Diyos kasi nalalaman natin kung ano ang kasalanan. Kung ano ang ayaw ng Diyos. Dahil ang kasalanan, sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng Diyos. Kaya yun ang sinabi ng Biblia, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang kayo'y huwag magkasala. Ibig sabihin, gustong ipaalam sa atin ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na salita para malaman natin alin ang kasalanan at ano, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos. Inuulit kong sabihin, mga minamahal, ang kasalanan ang magpapaiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang puputol ng ating magandang relasyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag nagkasala ka, mga minamahal, magkakaroon ng lamat ang relasyon mo sa Diyos. Mababawasan ang iyong kagalakan. Mababawasan, mga minamahal, ang iyong excitement sa paglilingkod sa Diyos. Anong dahilan? Bakit nawawala ang iyong first love? Nawawala ang iyong eagerness, nawawala ang iyong enthusiasm, ang iyong pananabik na palaging makadalo sa gawain ng Diyos. Anong dahilan? Because of sin. Dahil yan sa kasalanan. Hindi yan dahil sa iyo lang. Pag nawalan ka na ng tinatawag na excitement, hindi ka na nananabik, dumalo. Para bang boring na sa iyo ang pagdalo, boring na sa iyo ang gawain. Yan ay dahil sa kasalanan. Yan ang sisira ng ating magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga anak, mga mumunti kong mahal na mga anak, grabing pagmamahal, mga minamahal, ang trato sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang huwag tayong magkasala. Kasi kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi kasalanan. Pero sa kabila nito, mga minamahal, sabi pa ng verse 2, mga minamahal, sabi rito, at kung tayo'y
Sa verse 1 pa rin, maminamahal, mamaya sunod natin ng verse 2, sa kalahati ng verse 1, sabi, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, sa Jesucristo ang matuwid. Siya ang pampalubag loob ng ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng kasalanan ng buong sanlibutan din naman. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, bagamat ang kasalanan po ang pinakaseryoso na magaganap sa atin, mga minamahal, mawawala ang magandang relasyon natin sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, sa kabila na tayo'y nahulog sa kasalanan, binibigyan pa rin tayo ng tinatawag na God's second law o pardon. Amen? Gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon pa tayong second law o pardon. The God's second law o pardon, sabi, kung tayo ay magkasala, sabi, kung sino man ang magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Mga minamahal, hindi ko sinasabi na pwede tayong magkasala. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dahil merong second law, the God's second law of pardon, ay pwede na tayong magkasala. Pwede tayong mag-enjoy sa kasalanan dahil merong God's law of pardons. God's second law of pardon, hindi po. Ayaw na ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo'y mahulog sa kasalanan. Pero sa kabila nito, kapag tayo nagkasala, meron pa rin the God's second law of pardon. Sapagat meron pampalubag loob sa ating kasalanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Merong pampalubag loob, meron tayong advocate. Na kapag tayo po'y nagkasala, mga minamahal, meron tayong tagapagtanggol. Meron tayong advocate, meron tayong abogado, mga minamahal. Ipagtatanggol tayo. Siya ang mga ngatwiran para sa atin, mga minamahal, para tayo'y mapawalang sala muli. Sabi ng Biblia, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi lamang siya advocate, maminamalan, sabi, siya rin po ay propitiation. Propitiation, ibig sabihin, siya po, maminamahal, ay pampalubag loob. Ibig sabihin, pinakahain. Parang peace offering sa Diyos bilang tao. Hindi lang siya ating abogado, kundi siya, maminamahal, ay pinaka-peace offering sa Diyos para mawala ang galit ng Diyos sa mga Kristiyanong nahulog sa kasalanan. Amen? Kaya napakapalad natin, mga minamahal, napakadakila ng Diyos natin. Nagkaroon tayo ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, pagmamalasakit. Inabi niya, mga minamahal, kung paano ang Diyos, kung paano ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, ganun naawa ang Diyos sa atin, mga minamahal. Napakapalad natin, nakilala natin ang tunay na Diyos, mga minamahal. Sa ating kinagis ng reliyon, kahit lumakad ka mula sa pintuan hanggang sa altar, walang kapatawaran ang kasalanan mo. Kahit magpapako ka sa krus, kahit, mga minamahal, magbuhat ka ng mabigat na krus at ipako mo ang sarili mo sa krus, hindi ka mapapatawad sa kasalanan. Pero napakapalad natin, nagkaroon tayo, mga minamahal, ng tunay na Diyos. Ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya advocate. Sa tuwing tayo'y sinusuplong ni Satanas, sa tuwing tayo'y isinusumbong ni Satanas sa harapan ng Diyos, meron tayong tagapagtanggol para tayo mapawalang sala sa mata ng ating mahal na Panginoon, si Kristo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang abogado natin, mang minamahal, upang tayo mapawalang sala muli kapag nahulog tayo sa kasalanan. Amen.
Kaya nga, maminamahal, dapat malaman natin what is God's second law of pardon. What must Christian must do? Kasi may mga Kristiyano, mga minamahal, sabi ng Biblia, my people destroy for lack of knowledge. Meron tayong, ito'y, kumbaga sa once in a million. Meron tayong kapatiran, mga minamahal. Naranasan niyang hinold up. Nakilala niya yung hold upper. Sa sobrang galit niya doon sa hold upper, kilala niya, umupa siya ng papatay. Pinapatay niya yung hold upper na hold up sa kanya. At nung namatay yung hold upper, maminamal na pinapatay niya, nagkaroon siya ng tinatawag na guilty conscience. Hindi siya pinatulog ng kanyang budhi. Araw-araw manababagabag ang kanyang kalooban hanggang uminom siya, maminamahal, ng ewan kung anong mga tableta ang ininom niya, isang bote. Kinabukasan, nakita ng kanyang mga loved ones, siya'y patay na. Taga Marikina, mga minamahal. Nagpakamatay siya kasi nag-guilty siya sa ginawa niyang kasalanan, pero hindi naman siya ang pumatay. Umupa lang siya ng mamamatay tao, ng hired killer. Nakilala niya, alam niya saan nakatira, alam niya kung sino. Yung umold up sa kanya, pinapatay niya. Ngunit, nakonsensya siya sa ginawa niya, nagpakamatay din siya. Bakit? Hindi niya alam ang tinatawag na God, the second law of pardon. Mga minamahal ko, hindi ginugusto ng Diyos na tayo magkasala, ngunit sinabi ng Biblia, kung tayo'y magkasala, ay meron tayong tagapagtanggol sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong abogado, mga minamahal. Meron tayong advocate. Ipaglalabang kanya. Tuwing isusumbong ka ni Satanas sa harapan ng Diyos, maminamahal, ang mahal na Panginoon din mismo ang pinaka-abogado natin upang tayo po'y ipagtanggol. Kung alam mo ang God, the second law of pardon, hindi mo kailangan magpakamatay. Hindi mo kailangan usigin ka ng iyong konsensya. Meron pong the second law of pardon. Amen? Kasi hindi niya alam yun. Kaya nga sabi ng Biblia, oh, my people destroy for lack of knowledge. Hindi niya alam yun. Na meron palang God's second law of pardon. Akala niya pag siya'y Kristiyano na, nagkasala siya, wala na siyang kapatawaran kasi nakilala niya na ang mahal na Panginoon. Pero sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, isinusulat ko ang mga bagay na ito para wag kayo magkasala. Ngunit kung kayo'y magkasala, mayroong tinatawag mga minamahal na pasubali. Sabi, kung kayo'y magkasala, mga minamahal, we have an advocate. We have an advocate. What is advocate, mga minamahal? Siya ang attorney natin. Siya ang ating tagapagtanggol. Amen. Na ipagtatanggol tayo, mga minamahal. Sabi, may tagapamagitan tayo sa Ama, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At ang sabi, mga minamahal, siya ang pampalubag loob pa ng ating kasalanan. Hindi lang siya tagapagtanggol, siya pa ang naging peace offering natin. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nawala ang galit ng Diyos sa atin dahil sa handog, sa kasalanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, what must Christian do? Ano ang kailangan natin gawin upang matamo natin ang God's second law of pardon? Sabi rito, we must confess and repent of sin. Yan po ang unang gagawin niyo, mga minamahal. Confess and repent of sin. Sinabi rito, 1 John chapter 1 verse 9, Proverbs chapter 28 verse 13, basahin po natin. Dito po sa unang 1, chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dito po sa Proverbs chapter 28 verse 13,
Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kawaan. Amen. Idagdag natin James 5:16. James 5:16. Dito po sa Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 16. Santiago, Kapitulo 5, talatang 16, ganito po kakasulat. Ayan na po, basahin nyo na lang po. Magpahayag nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Amen. We must confess and repent of sin. Pag ikaw ay nahulog sa kasalanan, huwag mong itago, mga minamahal. Sabi, ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi giginawa. We must confess and repent our sin. Sabi kong ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Kailangan ang confession. Kung sa ating kinagis ng reliyon, mayroong kumpisal kung tawagin sa pare para mapatawad tayo sa kasalanan. Sa Diyos, hindi ganon. Amen? Sabi, magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Hindi sinabing pumasok ka doon sa, anong tawag doon? Yung confessional room. Tapos iko-confess mo yung kasalanan mo, Padre, ako po yung nagkasala. Nagnakaw po ako ng lubid. Sabi nung pare, oh, sige, lubid lang pala eh. 10 kabagi noong Maria, tapos na yan. Padre, yung lubid, meron pong kalabaw sa dulo. Nako, ang bigat pala nung kasalanan mo. Kalabaw ang mabigat doon, hindi yung lubid. Kaya kailangan 10 ama namin, 10 abagi noong Maria, 10 sumasala, 10 luwalhati. Sabi nung nagnakaw, Padre, gawin ko ng tig-20 na lang. Bakit? Napaka-prayerful mo naman. Kasi mayroon pang isang kalabaw doon para pagsabayin ko na, hindi na ako magko-confess ulit pagkatapos kong manakaw yung isa pa. Ang ibig sabihin ng minamahal ng repentance, ito po, maminamahal, ay change of mind, making a decision to stop sinning. Repentance means change of mind, making decision to stop sinning, not to repent and repeat. Sa ating kinagis ng mga minamahal, wala talaga tayong makukuhang katotohanan. Wala talaga tayong makukuhang kaligtasan. Pagkatapos magpanata, maminamahal, hila-hila ng lubid kapag piyesta ng Quiapo, yung mga tao doon, ng mga drug pusher, mga hold-upper, mga snatcher, pagkatapos sumila ng lubid yan, balik uli sa pang-hold up. Balik uli sa pagtitinda ng pinagbabawal na gamot. Balik uli, maminamahal, sa mga masasamang gawain. Bakit yung mga nagpipinitensya pag araw ng mahal na araw, nakataklob yung muka? Tinatakpan nila yung muka nila? Kasi baka makilala sila kasi mga hold-upper yun. Mga drug pusher yun. Mga magnanakaw yun. Kaya nakatakip ang mukha, baka makilala nyo sila, baka nagtataka sila, ang bigat na nang umahampas sa likod ko ah. Parang hindi na to pinitensya. Parang parusa na to. Pagtingin niya yung nanakawan niya, binabambun na siya sa ulo. Kaya nagtatakip sila ng mukha para hindi makilala. Pero pagkatapos nun, balik uli sa kasalanan. Amen? Ang ibig sabihin namin naman ng repentance, change of mind. Sabi ng Roma Kapitulo 12, talatang 2, na huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung ano ang kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Repentance means change of mind. Make a decision to stop sinning. Pag ikaw ay nagsisi sa kasalanan, maminamahal, talagang itanim mo na sa isip mo, hihinto ko na. Hihinto ko na, titigil ko na. Magkakaroon ka ng pag-iisip na hihinto ka na sa kasalanan. At hindi mo kailangan pumasok sa confession room, maminamahal, kumuha ka ng
tumawag ka ng isang spiritual na kapatiran, mga preachers, workers, kung sensitibo ang problema mo, mga minamahal, yung mapapagkatiwalaan, hindi yung marites. Hindi yung marichu. Dahil sa kanya mo lang kinumpes, paglabas na paglabas nyo sa bahay nila, kumalat na sa buong baryo. Pumili ka ng spiritual, mga preachers, yung kayang isekreto yung kasalanan mo. Tapos magpanalanginan kayo, sabi, magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen? Mag-confess kayo. Hindi pwedeng itago. Sabi, ang siyang nagtatago ng kasalanan ay hindi giginawa. Bakit sinabi ko sa inyo, maminamahal, ang kapatid na yon ay inusig ng kanyang konsensya, hindi siya nag-confess. Napakatagal niyang itinago sa puso niya for many years. Ang daming ilang taon, maminamahal, ilang taon nang naganap. Hindi niya man lang na-confess. Pero sumasamba siya, dumadalo siya. Hanggang hindi niya na nakayanan ng kanyang konsensya, uminom siya ng mga tableta. Hindi ko malaman kung anong tableta yon. Nung pinuntahan namin, mga minamahal, nandun na sa loob ng Ataol. Isang Kristiyanong mainit sa mahal na Panginoon, pero inusig ng konsensya sapagkat hindi niya alam ang the second law of pardon. Dito sa Biblia, maminamahal, may isang mananampalataya na bautismuhan. Siya po'y bumalik sa kasalanan. Sabi rito, basahin po natin ang Acts 8:12 up to 13, talo ng 18 hanggang 24. Ito po ay si Simon na manggagaway. Siya'y mangkukulam, siya'y albularyo, maminamahal. Nagsisi siya, nagpabautismo, naging Kristiyano. Isa sa mga humahayo, nagpapatotoo na siya'y binago ng mahal na Panginoon. Pero makita niyo, maminamahal, sabi, gusto niyang bumalik sa kasalanan. Basahin po natin ang talata. Acts 8:12 up to 13. Italo na natin ang 18 hanggang 24 dahil inaano natin oras natin. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 13, talon sa 18 hanggang 24. Dadapot na magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ng mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniwala rin at ang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa ay napahanga siya. 18. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihan ito upang sinumang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Dadapot sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sapagkat nakikita kung ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. 24. At sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang huwag mangyari sa akin ang alinmang bagay sa mga sinasabi ninyo. Amen. 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 Ipanalangin niyo ako, sabi ni Simon, maminamahal. Nakita ni Pedro, maminamahal, hindi siya nagsisi. Hindi lubusan tumalikod sa kasalanan, maminamahal. Gusto niyang balikan ang pangkukulam. Gusto niyang balikan, maminamahal, ang sorcery. Ang pagiging albularyo, kaya nga babayaran niya ng salapi ang mga alagad para mga minamahal, madoble ang kanyang kapangyarihan. Meron na siyang kapangyarihan sa panggagaway, may kapangyarihan na siya sa pagiging albularyo at ang matapatungan pa ng kanyang kamay, tatanggapan ng Espiritu ng Diyos. Gusto niyang madagdagan ang kapangyarihan niya, pero nagalit ang alagad sa kanya. Amen? Kasi nandun pa siya sa tinatawag na mapait na abdo ng pagkakasala. Ayaw niyang iwanan ang kasalanan.
ang pagsisisi, repentance, sabi, mga minamahal, kailangan magkaroon ka ng desisyon na iwanan ang kasalanan. Ikaw ay magbagong buhay. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hanapin mo ang Panginoon habang masusumpungan pa. Tumawag ka sa Kanya habang siya'y malapit. Iwanan ng masama ang kanyang masamang lakad at ang kanyang masamang pag-iisip at manumbalik siya sa mahal na Panginoon. Iwanan niya ang kanyang masamang pag-iisip, ang kanyang masamang gawa. Ibig sabihin, totally, mga minamahal, turn away from sin. Turn away from sin. Lumayo ka ng lumayo sa kasalanan. And turn unto God. Maglingkod ka na sa Diyos. Hindi pwede, mga minamahal, yung repent and repeat. Hindi pwede yun. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Sabi ng banal na kasulatan, repentance produce a godly sorrow. A sorrow for having sins against God. Yan po ang tunay na pagsisisi, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang kabutihan ng Diyos ang aakay sa iyo sa pagsisisi. Pag alam mo, mga minamahal, yung God's second law of pardon, maalala mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 2 verse 4, at ang kabutihan ng Diyos ang aakay sa iyo sa pagsisisi. Manunumbalik ka sa mahal na Panginoon. Maalala mo ang mapagpatawad na Diyos. Maalala mo ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandang loob. Na sinabi ng Biblia, hindi gagantihan ng Diyos ng masama ang ating mga kasalanan, kundi mga minamahal, siya'y mapagpainuod sa inyo sapagkat ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Kaya yung kabutihan na yon ang aakay sa iyo para magsisi. Amen? We must repent because sin have separated between us and our God. Kailangan tayong magsisi sapagkat ang kasalanan ang magpapaiwalay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang dapat natin gawin, maminamahal, kapag tayo nahulog sa kasalanan, sabi ng Biblia, maminamahal, we must confess and repent of sins. Kailangan maging transparent ka, mga minamahal. Amen? Huwag kang parang si Mr. Clean. Akala mo napakalinis mo sa harapan ng tao, wala kang bahid dungis, wala kang bahid ng kasalanan, ngunit sa iyong pribadong buhay, maminamahal, madumi ka. Sa iyong pribadong buhay, meron kang ginagawang misteryo. Meron kang tinatagong kasalanan, hindi ganun, mga minamahal. Dapat maging hayag tayo sa harapan ng Diyos. Sinabi ng Hebrews chapter 4, verse 13, tayo po, mga minamahal, ay hayag sa Diyos na ating pagsusulitan. Walang makapagtatago sa atin sa Diyos. Basahin natin ito sandali, idagdag natin Hebrews 4, verse 13. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 13. At walang sino mang nilalang na hindi mahayag sa kanyang pahingin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata na yaong ating pagsusulitan. Amen. 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 Sapagkat walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos, maminamahal. Amen? Kaya ang pinakamagandang paraan para matanggap natin the God's second law of pardon, sabi, confess and repent your sin. Confess. Kasi may mga Kristiyano hindi marunong mag-confess. Iniisip nila, magsisisi na lang ako between God and me. Hindi ka magiging matagumpay niyan, mga minamahal. Hindi yan totoo. Hindi ka mapapatawad ng Diyos pag ikaw lang confess. Sa Diyos ka lang nag-confess. Sabi, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa iyong kasalanan. Magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Humanap ka ng isang taong mapapagkatiwalaan. Humanap ka, maminamahal, ng isang espiritual na mananampalataya. Pwede mong ipahayag ang iyong kasalanan. Pwede mong i-confess ano man ang nagawa mong kasalanan at humingi ka ng tawad sa ating mahal na Panginoon at ipapanalangin ka niya. Ang sabi ng Biblia, at siya'y tapat at banal na magpapatawad sapagkat sinabi ng Biblia, mabisa ang maningas na panalangin ng mga taong matutuwid.
Amen? Pag tinago mo lang yan, maminamahal, kahit magsisi ka na magsisi, tuwing may gawain, Lord, forgive me. Pag no, patawarin mo, pero hindi ka nagko-confess. Mga minamahal, nandyan pa rin po yung tinatawag na judgment. Nasa ilalim ka pa rin ng kaparusahan ng mahal na Panginoon. Hindi mo pa natanggap yung God the second pardon. Ha? Hindi mo pa tinanggap yung tinatawag na the God's second law of pardon. At pangalawang gagawin man natin, maminamal, the second step, be humble and pray. Magpakumbaba ka. Hindi yung ikaw na nga nagkasala, mayabang ka pa. Be humble and pray. Sabi ng Biblia, oh, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, ibig sabihin, mga Kristiyano yan, mga tinawag sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo tinawag na Kristiyano, idinugtong yung pangalan natin sa pangalan ng ating mahal na Diyos, ang mahal na Panginoong Jesucristo. Ayun yung sinabi, o ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan. Tayo'y mga bayan ng Diyos, tinawag tayo sa pangalan ng ating Diyos. Tayo'y mga Kristiyano. Ang Diyos natin ay si Kristo, kaya tinawag tayong Kristiyano. Amen? Kaya kapag hindi si Kristo ang Diyos mo, hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano. Sa ating kinagis ng reliyon, ang Diyos nila ay si Maria, kaya ang tawag sa kanila ay Mariano. Hindi sila Kristiyano. Ang totoong mga Kristiyano, mga minamahal, sila po ay ang mga tinawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat si Kristo ang kinikilala nilang Diyos. Amen? If my people which are called by my name shall humble themselves. Magpakumbaba ka. Paano mo ipakita, mga minamahal, yung pagpapakumbaba? Be fast. Mag-ayuno ka. Yan po ang tanda ng pagpapakumbaba. Kung mababasa nyo, mga minamahal, dito pa sa Unang Hari, Kapitulo 21, talatang 26 hanggang 29, isang napakasamang hari. Pinakamasamang hari, mga minamahal, sa Israel, nung siya'y nag-ayuno, nagpakumbaba sa Diyos, nagawa pang patawarin ng mahal na Panginoon because of fasting and prayer. Sabi rito, basahin natin, 1 Kings 21, 26 up to 29. Ito po sa Unang Hari, chapter 21, verse 26 up to 29. At siya'y gumawa ng totoong karumal-dumal sa pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, ayon sa lahat ng ginawa ng Amorhiyo, na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At nangyari na marinig ni Akab ang mga salitang yaon, na kayang hinapak ang kanyang mga damit, at nagsuot ng kayong magaspang sa kanyang katawan, at nag-ayuno at nahiga sa kayong magaspang, at lumakad na marahan. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na tisbita na sinabi, nakita mo ba kung paanong si Akab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagkat siya'y nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalhin ang kasamaan ng kanyang kaarawan, kundi ang mga kaarawan ng kanyang anak ay dadalhin ko sa kasamaan ng kanyang mga sangbayan. Amen. 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 Pinakamasamang hari, maminamahal ng Israel. Ang mga tao, pinasamba niya sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Kinakamkam niya ang mga lupa ng kanyang mga nasasakupan. Ginamitan niya ng dahas ang kanyang pamumuno, nagalit ang Diyos. Sabi, parurusahan kita dahil ikaw ay napakasamang hari. Pero nung narinig niya yung sinabi ng Diyos, siya'y nagpakumbaba, maminamahal, at nanalangin, nag-ayuno, fasting and prayer. Sabi rito, maminamahal, at nang marinig ni Akab ang salitang yaon, ay hinapak niya ang kanyang damit at nagsuot ng magaspang sa kanyang katawan at siya'y nag-ayuno at nahiga sa kanyang magaspang at lumakad ng marahan. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na tisbita na sinasabi, nakita mo ba kung paanong si Akab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagat siya'y nagpakababa sa harap ko, hindi ko nadadaliin ang kasamaan sa kanyang kaarawan.
Amen. Imbis na parusahan siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi, hindi na siya parurusahan. Hindi ko na dadalhin ang kasamaan sa kanyang kaarawan. Pinatawad siya ng mahal na Panginoon. Yun ang sinabi, mga minamahal, be humble and pray. May pakita mo yung pag-aayuno mo, mapakita mo ang pagpapakumbaba mo sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno. Pag may kasalanan ka, gusto mong tamuhin the second God's law of pardon. Hindi mo kailangan magpabautismo uli. Ang kailangan mo magsisi ng gusto, mag-ayuno ka. Dito sa 1 Samuel chapter 12, 2 Samuel 12:16 at Psalms 69 verse 10, si Haring David nung nagkasala sa harapan ng Diyos. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, maminamal na ang pangalan ay Uriah, para makuha niyang asawa si Bathsheba. Nagkasala siya ng murder, nagkasala siya ng adultery. Nag-ayuno siya, mga minamahal, umiyak sa mahal na Panginoon. Talagang buong bahagi ng buhay niya, maminamahal, grabe ang pagsisisi niya. Kaya pinatawad siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Psalms 34, verse 18, ang Diyos ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Yung mga may contrite heart, may pagsisising puso, nagpapakumbaba, maminamahal. Sabi rito, basahin natin matalata. 2 Samuel 12:16, Psalm 69 verse 10, at mamaya Psalms 34 verse 18. Ikalawang mga taga-Samuel, 2 Samuel chapter 12 verse 16. Pinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata. At si David ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga buong gabi sa lupa. Psalms chapter 69 verse 10. Pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, yai pagkaduhagi sa akin. Amen. Psalms. Awit 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen. 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 Pag ikaw, mga minamahal, ay nag-ayuno, sabi ng Biblia, yun yung tinatawag na bagbag na puso. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Papatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Sabi ng Biblia, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. Pero kung lagi mong itatago ang kasalanan mo, wala kang second God's law of pardon. Nasa ilalim ka pa rin ng kaparusahan ng Diyos. At ang pangatlo, maminamahal, we must walk in the light. We have fellowship one another. Kailangan, mga minamahal, lumakad ka sa liwanag. If you walk in the light, as is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Nagkakabisa uli ang dugo ni Kristo, maminamahal, kapag tayo po ay meron tinatawag na fellowship one with another. Ang ibig sabihin ng fellowship one with another, hindi yan yung magkasama tayo sa church, hindi ang fellow in the same ship. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, ang fellowship, hindi yung fellow in the same ship, yung magkasama kayo sa isang barko. Yung magkasama lang kayo sa isang church. Churchmate, hindi yun. Ang ibig sabihin ng fellowship one with another, ibig sabihin forgiving one another. Pag tayo nagkakatipon, sabi ng Biblia, we must forgive one another. We must love one another. We must receive one another. Bearing burden one another. Yun ang malawak na ibig sabihin ng fellowship one with another. Hindi lamang fellow in the same ship. Hindi yung magkasama kayo sa church, fellowship na yan. Ang tawag dyan, churchmate lang yan. Maraming nagsasama sa isang simbahan, hindi magkakilala. Maraming nagsasama sa isang barko, hindi nagkikibuan, hindi magkakilala. Hindi fellowship yun. Ang ibig sabihin ng fellowship, meron tayong harmony one another. May pagmamahalan tayo sa isa't isa. We must love one another. We must forgive one another. We must pray one another. Receiving one another. Pero kung samba ka ng samba,
Pagpasok mo sa simbahan, may kagalit ka. Pag uwi mo, magkagalit pa rin kayo. Wala pa rin bisa sa iyo ang dugo ni Kristo. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Nakakabisa uli ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo kung magagampanan natin yung fellowship one with another. Sabi ng 1 John 1:7, if you walk in the light, as is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Ang sakripisyo ni Kristo, mga minamahal sa krus, ito po'y timeless. Hindi kinakailangan ipako siya ng ipako sa krus na katulad ng ginagawa sa ating kinagisnang reliyon pag mahal na araw. Hindi siya kinakailangan, mga minamahal, na mamatay ng mamatay para sa ating kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus, ito'y minsan lamang, ngunit magpakailanman. Timeless. Ang bisa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo'y timeless. Para sa kasalanan ng sanlibutan at para sa kasalanan natin ngayon at sa kasalanan pa sa darating na panahon at sa mga kasalanan pa ng mga darating na henerasyon sa darating na panahon. Ganyan ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Pero kung samba ka ng samba, judgmental ka naman, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Kung samba ka ng samba, sumamba ka, may kagalit ka, pag uwi mo, kagalit mo pa rin yung kagalit mo, hindi fellowship yan. Amen? Nagpunta ka lang sa simbahan. Amen? Kaya dapat alam natin ang ibig sabihin ng fellowship para hindi mawala ng kabuluhan ang dugo ni Kristo. Laging may bisa, matatanggap natin palagi yung God's second law of pardon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Everybody say, praise the Lord! Ay tumayo at tumawit sa mahal na Panginoon. Awitin po natin, maminamahal, ang awiting sa Kalbaryo. Ngayon ay banal na po na natin, mga minamahal, minsan pa nating alalahanin, maminamahal, ang lugar na kung saan ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nabayubay sa krus. Sa Kalbaryo. Maminamahal, sa krus, tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Dati tayong mga makasalanan, dating walang patutunguhan ng buhay natin. Dati tayo nakaatang sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal, anytime mamatay tayo sa sakit, mamatay tayo sa virus, mamatay tayo sa pandemic. Gigising tayo, mga minamahal, nandun tayo sa impyerno, naghihintay ng dagat-dagatang apoy, ngunit kinabagan tayo ng mahal na Panginoon. Sa Kalbaryo, tinubos ang ating kasalanan, iniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating kalilimutan yan, mga minamahal. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kalbaryo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko makasalanan. Lagi ako. Umawit po tayo, mga minamahal. Salamat natin sa mahal na Panginoon. Ang pagpapatawad na ginawa niya sa atin. Hallelujah! Sa karayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinukuha lahat ng kasalanan ko upang buhay ko. Hallelujah! Baguhin mo Umawit po tayo, mga minamahal. at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo
sa kalayaan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan mo, upang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong lugar, nilinis mo ako, aming Diyos, kalimutin mo ang iyong buhay ay di ipinakais sa akin, at ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, inubos mo sa iyong lugar, nilinis mo ako, aming Diyos, kalimutin mo ang iyong buhay ay di ipinakais sa akin, at ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo. Bago tayo dumako, maminamay sa ating banal na punan, nililigo po ang ating mga baguhan, ang ating mga bisita, itaas niyo po yung mga kamay. Tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, wala nang